Hindi ko akalaing sa ganong klaseng bahay ako mapupunta sa Qatar. Ako po si Raquel. Noong una, masaya pa ako. Maayos ang employer, tahimik ang lugar, at dalawa lang sila sa bahay. Mag-asawa, walang anak, walang ibang kamag-anak, walang masyadong bisita. Simple, payapa. O yun yung akala ko. Ang madam ko ay mabait sa umaga, mahinhin, mahina magsalita, at laging may ngiti. Tinuturuan niya pa ako ng ilang Arabic words, at minsan sabay pa kaming nagkakape sa kusina. Normal na normal. Kung doon lang iikot ang araw, masasabi kong swerte ako sa napuntahang amo. Pero pagdating ng gabi, ibang tao na siya. Unang linggo ko pa lang, may napansin na akong kakaiba. Bandang hapon, nagiging tahimik ang sir ko. Parang balisa, parang may hinihintay, laging tumitingin sa oras, pabalik-balik sa sala, at kung minsan ay napapabuntong hininga ng malalim. Akala ko problema lang sa trabaho. Hanggang sa isang gabi, narinig ko yun. Sigaw. Hindi ordinaryong sigaw ng takot o gulat, kundi sigaw na puno ng galit at sakit. Napabalikwas ako sa higaan. Galing yun sa kwarto ng mag-asawa. Sunod-sunod, parang may kinakabahan, parang may pinipigilan. Gusto kong lumabas, pero natakot ako. Ilang minuto ang lumipas bago tuluyang tumahimik ang buong bahay. Kinabukasan, maayos ang madam, parang wala nangyari. Masigla pa nga siya, at ako lang yata ang mukhang puyat at lutang. Tinanong niya ako kung okay lang ba ako. Hindi ko alam kung anong isasagot. Hindi yun ang huling beses. Halos gabi-gabi, may naririnig ako. Minsan, may hinang iyak. Minsan parang may kinakausap siya, kahit walang ibang tao. Minsan, may tunog ng mga bagay na nahuhulog. Pero tuwing umaga, normal na normal ulit ang madam. Maayos, mabait at matino. Parang may dalawang magkaibang taong nakatira sa iisang katawan. Isang gabi, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Lumabas ako ng kwarto nang marinig ko na naman ang kaguluhan. Nanginginig ang tuhod ko habang papalapit sa hallway. Bukas ang ilaw sa sala, tahimik ang paligid, pero may kakaibang bigat sa hangin. At doon ko nakita ang sir ko, pawis na pawis, namumutla, at hawak ang lubid. Mahina ko siyang tinanong kung anong nangyayari. Tumingin siya sa akin, pagod, takot at halos desperado. At ang sabi niya, bumalik daw ako sa kwarto ko at huwag daw akong lalapit. Pero huli na, dahil sa likod niya, nakita ko ang madam, nakatayo sa may pintuan ng kwarto, magulo ang buhok, nakatungo ang ulo, dahan-dahang itinataas ang muka. Nanlaki ang mata ko. Hindi yun ang itsura ng madam ko sa umaga. At ang mga mata niya, parang galit na galit. Parang may ibang nakatingin mula sa loob niya. Bigla siya nagsalita, pero hindi yun ang boses na nakasanayan ko. You. Diretso siyang nakatingin sa akin at sinabing tanggalin ko daw ang taling nakatali sa kanya. Nanigas ako. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may puwersang humihila sa akin palapit sa kanya. Parang gusto kong sundin. Parang mali ang tumanggi. Dahan-dahan akong humakbang. Lumapit. Inabot ang kamay. At bago ko pa mahawakan ng lubid, biglang may humablot sa akin. Ang sir ko. At sinigawan niya akong wag na wag ko daw tatanggalin. Halos natumba ako sa lakas ng pagkakahila niya. At nang muli akong tumingin sa madam, nakangiti na siya. Pero hindi yun masayang ngiti, kundi ngiting hindi ko maipaliwanag. Ngiting hanggang ngayon, ayokong maalala. Kinabukasan, parang wala nangyari. Mas lalong mabait. Ako lang ang hindi mapakali. Ako lang ang takot na takot sumapit ang gabi. Dahil alam kong
Pagsapit ng dilim, may ibang siya na naman ang gigising at wala akong ideya kung hanggang kailan yun magtatagal o kung anong mangyayari kapag isang gabi wala nang makapigil sa kanya. Pagkatapos ng gabing yun, hindi na ako nakatulog ng maayos. Bawat gabi, may kaba. Bawat hapon, may takot. At sa bawat pagdilim ng langit sa Qatar, pakiramdam ko, may kung anong masamang mangyayari. Hindi na rin ako nagtaka kung bakit bago pa tuluyang gumabi, may ritual na ang ser ko. Parang sanay na. Bandang 6:00 pa lang, tinawag na niya ako. Sinabi niyang doon lang daw ako sa kusina. Huwag daw akong aalis kahit anong mangyari. At mula sa bahagyang bukas na pinto, minsan ko siyang nasilip. Ang madam, nakahiga sa kama, umiiyak, nagmamakaawa, at sinasabing ayaw niya na raw. Ayaw niya na raw itali. Normal naman ang boses niya. Takot, malungkot. Parang ang batang ayaw magpaiwan. Pero nanginginig ang kamay ng sir habang itinatali siya sa kama. At sinasabi ng paulit-ulit na kailangan gawin yun. Wala ako nagawa. Kasambahay lang ako. Pero bawat gabi, pakiramdam ko, may mali akong pinapanood. Isang gabi, lumala ang lahat. Hindi sigaw ang gumising sa akin, kundi isang tunog na hindi ko inaasahan. Tawa, malakas, paos. Hindi masayang tawa, kundi tawang parang may kinukutya, may minamaliit, may kinasusuklaman. Nanlalamig akong napabangon at kahit sinabi ng sir ko na wag lalabas, may kung anong nagtulak sa akin. Daan-daan akong sumilip sa hallway at doon ko narinig ang boses. Hindi boses ng umiiyak na madam, kundi boses ng garalgal, mabagal, halos hindi na tunog babae. At ang sabi, akala mo, mapipigilan mo ako? Sinundan yun ng malakas na kalabog. Parang may pilit na kumakawala. Tumakbo palabas ang sir mula sa kwarto. Namumutla, halos mataranta. At sinigawan niya akong bumalik sa loob ng kwarto. Pero huli na. Dahil sa likod niya, nakita ko ang madam. Nakatayo, hindi na nakatali. Hindi ko alam kung paano. Sigurado akong mahigpit ang lubid gabi-gabi. Pero naroon siya sa pintuan, dahan-dahang lumalabas. Ang mga kamay niya'y may marka ng lubid. Ang ulo niya'y bahagyang nakatagilid. At ang mata, diretso sa akin. Ngumiti siya. Parehong ngiting nakita ko noon. Ngiting hindi tao. At sinabi niyang, bakit hindi ko raw siya tinulungan? Hindi ako makagalaw. Hindi ako makahinga. Pakiramdam ko'y may mabigat na bagay na nakadagaan sa buong katawan ko. Lumapit siya. At habang papalapit, biglang hinarangan siya ng sir. Halos itulak ako palayo. At sinigawan niya ang asawa niya ng tumigil na. At nagmakaawa ito. Biglang nag-iba ang ekspresyon ng madam. Mula sa galit, naging mabangis. Sumigaw siya ng napakalakas. Tunog na hindi ko kayang ilarawan. Parang sabay na boses ng babae at kung anumang mas malalim na tunog. At pagkatapos, biglang bumagsak ang katawan niya sa sahig. Napasigaw ako. Madam! Madam! Lumuhod ang sir, halatang nagpapanik. Ako naman, tuluyang nanlambot. Hindi ko alam ang gagawin. Hindi ko alam ang iisipin ko. Dinala siya sa ospital. At makalipas ang ilang oras, ang opisyal na sinabi ng doktor, hindi na raw nagising ang madam sa di malamang dahilan. Wala naman daw sakit, wala ring injury, walang paliwanag. Hindi ko na rin inalam ang mga sumunod na nangyari dahil labas na ako ron. Personal nilang buhay yun. Ilang araw ang lumipas, inilipat ako ng employer.
Hindi na ako bumalik sa bahay na yon. Hindi na rin ako nagtanong. Hindi ko rin alam kung ano nangyari kay Sir matapos ang pangyayaring yun. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin makalimutan ang karanasan kong yun. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Alea. Gusto ko lang ibahagi ang karanasan na ikuwento sa akin ng kaibigan ko. Hindi ko makakalimutan ang kwento ni Maricel. Tahimik siyang babae, hindi pala imik. Hindi rin mahilig magkwento. Nakilala ko siya nang umuwi siya galing Qatar. Pero kahit matagal na siyang nasa Pilipinas noon, may kakaiba pa rin sa kilos niya. Parang laging may iniisip, parang may iniiwasang alalahanin. Isang gabi, napilit ko siyang magsalita. Akala ko simpleng trabaho lang. Pero may bahay talaga na ayaw kang patulugin. Mahina niyang panimula. Taong 2019 nang lumipad si Maricel papuntang Qatar. Katulad ng maraming OFW, dala niya ang pangarap na makaipon, makatulong sa pamilya at kahit papano'y makaranas ng maayos na buhay. Mabait naman daw ang amo niya. Isang pamilyang may 2 anak. Malaki ang bahay, tahimik ang compound at maayos ang trato sa kanya. Sa unang tingin, parang wala namang dapat ikatakot. Pero may isang bagay na agad niyang napansin. Sa likod ng bahay, may isang pintong laging nakasara. Hindi yun ordinaryong pinto. Kahoy, makapal at may lumang brass na hawakan. Parang hindi tugma sa modernong disenyo ng bahay. Tuwing maglilinis siya sa hallway, napapatingin siya ron. Minsan naglakas loob siyang tanungin ng madam niya. Tinanong niya kung anong room yun. Sandaling natahimik ang amo niya bago sumagot. At ang sabi, storage daw. Hindi na kailangang buksan. Hindi naman daw galit ang amo niya nang sinabi yon. Pero parang may bigat. Parang may gustong ipahiwatig na wag niyang pakialaman. Simula noon, iniiwasan na ni Maricel ang pintong yon. Pero hindi siya iniwasan ng kung anumang nasa likod nito. Unang gabi pa lang, nahirapan na siyang matulog. Ang kwarto niya ay nasa ground floor, malapit sa kusina. Maliit pero maayos. May kama, may cabinet, at bintanang tanaw ang bakuran. Tahimik naman ang paligid. Bandang 2:00 ng madaling araw, nagising siya. May tunog, mahinang kaluskos. Akala niya, isa sa mga bata o baka pusa sa labas. Pinilit niyang ipikit muli ang mata niya. Ngunit maya-maya, may narinig siyang parang katok. 3 beses. Napabalikwas siya ng bangon. Hindi yun galing sa pinto ng kwarto niya. Parang mas malayo. Parang galing sa hallway. Dahan-dahan siyang tumayo. Binuksan ng ilaw. Pero walang tao. Pero habang nakikinig siya sa katahimikan, muli niyang narinig. 3 katok. Mabagal, mabigat at paulit-ulit. At doon niya napagtanto, galing yun sa direksyon na laging nakasarang pinto. Napalunok siya, pilit na binaliwala ang takot. Hindi na siya lumabas ng kwarto. Hindi na siya nakatulog. Sumunod na mga gabi, naulit ang katok. Minsan mas malakas, minsan mas mabilis. At may isang gabi na mas lalong nagpatindig ng balahibo niya. Bandang 3:00, nagising siya sa kakaibang pakiramdam. May amoy. Hindi pagkain, hindi pabango, hindi rin alikabok, kundi parang lumang kahoy na nabasa. Parang kulob na lugar na matagal nang hindi nabubuksan. Pagdilat niya, agad siyang nanlamig. Bukas ang ilaw ng hallway. Sigurado siyang pinatay yon bago siya matulog. At kasabay ng malamlam na liwanag na sumisingit sa ilalim ng pinto ng kwarto niya, narinig niya ang isang tunog
na hindi nakatok, kundi parang may naglalakad, mabagal, pakaskas, parang may hinihila, palapit, palapit ng palapit sa mismong pinto niya. Hindi siya makahinga, hindi siya makagalaw, para siyang nanigas sa kama. At pagkatapos, biglang tumigil ang mga yabag, saktong-sakto sa labas ng pinto niya. May ilang segundo ng katahimikan, pagkatapos isang bulong, mahina, pero sigurado siyang may nagsalita. At hindi yun boses ng amo niya. Akala ko napapanaginipan ko lang, sabi ni Maricel sa akin. Nanginginig pa rin ang boses niya kahit matagal na ang lumipas. Pero nung sumunod na gabi, nakita ko na. Dagdag pa niya. At doon siya tuluyang natahimik. Ayaw na muna niyang ituloy dahil ang sumunod na nangyari raw, hindi na basta tunog lang. May anyo na. Hindi na raw makakaila ni Maricel na may mali sa bahay. Pagkatapos ng gabing narinig niya ang bulong, hindi na siya mapakali. Sa bawat patay na ilaw, sa bawat anino sa sulok, pakiramdam niya ay may nakatingin. Pero bilang isang OFW, tiniis niya. Kailangan niya ang trabaho, kailangan ng pamilya niya ang pera. Hanggang dumating ang gabing tuluyan siyang nasindak. 3:00 muli ng madaling araw, nagising siya ng biglaan. Hindi dahil sa katok, kundi dahil sa isang tunog na mas malinaw, mas malapit. Langit-ngit ng kahoy, dahan-dahan, parang may unti-unting nagbubukas ng pinto. Nanlaki ang mata niya, nakatingin siya sa mismong pinto ng kwarto niya. Hindi yun gumagalaw. Pero malinaw ang tunog at alam niya kung saan yun ang gagaling. Sa hallway, sa direksyon ng laging nakasarang silid. Napalunok siya, nanginginig ang kamay. Pinilit niyang bumangon, binuksan ang ilaw ng kwarto. At doon niya nakita, may liwanag sa ilalim ng pinto. May ilaw sa hallway, kasabay nito ang tunog ng mabibigat na yabag. Hindi na mabagal, hindi na pakaskas, kundi dire-diretso. Parang may naglalakad na may pakay, palapit sa kwarto niya. Huminto ang mga yabag sa mismong harap ng pinto niya. Napatakip siya ng bibig, halos marinig na ang tibok ng puso niya sa sobrang lakas. At pagkatapos, unti-unting gumalaw ang doorknob. Hindi naman mabilis, hindi rin marahan, kundi dahan-dahan daw. Parang may maingat na sumusubok. Pakaliwa, pakanan, pakaliwa ulit. Hindi siya makahinga. Gusto niyang sumigaw, pero walang boses na lumalabas. At bigla, bumukas ang pinto. Mag-isa. Walang kamay. Walang taong nakatayo sa labas. Bukas ang ilaw sa hallway. Kita niya ang bakanting daanan. May kakaiba. May anino sa sahig. Anino ng isang taong wala namang katawan. Mahaba at tila unti-unting gumagalaw papasok sa kwarto. Hindi niya raw alam kung paano siya nakagalaw, pero napaatras siya sa kama, nanginginig, nanlalambot. Napako ang tingin niya sa aninong dahan-dahang humahaba sa loob ng silid, at kasabay nito may malamig na hangin. Hindi ordinaryong lamig, kundi lamig na parang may dumadaan sa mismong likod niya. At may bulong, malinaw na malinaw, sa mismong tabi ng tenga niya. Bakit mo binuksan? Napahiyaw siya, napapikit, napayuko, at nang laksan niya ang loob niya na muling tumingin, wala na ang anino. Sarado na ang pinto, patay na ang ilaw sa hallway. Parang wala nangyari. Pero basang-basa siya sa pawis, at ang kwarto, amoy lumang kahoy. Kinabukasan, hindi na siya nakatiis. Nilapitan niya ang madam niya, nanginginig pa, at sinabing may nangyari kagabi.
Tahimik lang ang amo niya. Hindi daw agad sumagot. Parang alam na. Pagkatapos ng ilang segundo, mahina itong nagsalita. "You heard it? Didn't you?" Nanlamig si Maricel. Hindi na niya kailangan magpaliwanag. Alam na alam ng amo niya. Ikwento ng madam na bago pa raw sila tumira sa bahay, may matandang lalaking dating may-ari ng lupa. Ayaw nitong ipagbili ang lugar. Ngunit kalaunan, napilitan. Ilang buwan matapos ang bentahan, namatay ito. Sa mismong lumang silid na ngayon ay ginawang storage. Simula noon, may mga kasambahay na raw na umalis. May mga hindi na nagtagal. May mga nakakarinig. Hindi na nagdalawang isip si Maricel. Nag-request siyang ilipat ng employer. At sa kabutihang palad, napayagan din. Pero kahit nakaalis na siya sa bahay, hindi raw agad nawala ang takot. Sa bagong tinutuluyan niya, may mga gabi pa rin nagigising siya sa pakiramdam na may nakatayo sa tabi ng kama niya. May mga pagkakataong may naaamoy siyang lumang kahoy. Pero lumipas daw ang ilang araw, naging payapa naman na raw ang mga araw niya. Ako si Vincent, isang OFW sa Riyadh. 2019 yun. First time kong lumabas ng Pilipinas para magtrabaho. Maintenance technician ako sa isang high-rise building malapit sa Alpay Saliyah Tower. Maganda ang sahod, pero mahirap ang buhay mag-isa, lalo na sa desyerto. Akala ko, ang kalaban ko lang dito ay homesickness. Hindi ko alam, may mas malala pa pala. Ang building kung saan ako naka-assign ay luma na. Kwento ng mga Arabo kong katrabaho, dati raw itong residential building pero ginawang opisina. Sa taas ng 14th floor, may rooftop na may water tanks at ventilation units. Kadalasan, kami lang ang umaakyat doon para sa maintenance. Pero may babala ang isang matandang janitor na si Amjad. "Huwag kayong aakyat sa rooftop kapag alas 10 na ng gabi. May tumatawag sa itaas pero hindi tao." Tinagalog ko na lang po para mas maintindihan nating lahat. Akala ko, trip lang niyang manakot ng bagong salta, pero nagsimula nang mag-iba ang ihip ng hangin pagkatapos ng isang gabing naiwan ako mag-isa. Mga alas 8 ng gabi, may tumawag mula sa opisina sa 12th floor. Hindi raw gumagana ang aircon. Kailangan kong puntahan ang control panel na nasa rooftop. Sabi ko, mabilis lang to. Habang papunta ako sa taas, tahimik ang buong gusali. Pagdating ko sa rooftop, malamig ang hangin kahit disyerto. Nakakakilabot pero hindi ako nagpapahalata. Sinilip ko agad ang control panel. Habang abala ako sa pag-aayos, may narinig akong tunog. Tila tunog ng paa na nakayapak. Lumingon ako. Walang tao. Inisip kong baka ibon. Pero muli kong narinig ang tunog. Mas malapit na. Nang tumalikod ako, may nakita akong babae. Nakatayo sa dulo ng rooftop. Puting-puti ang suot. Mahaba ang buhok na abot bewang. Hindi ko nakita ang mukha niya. Nakayuko. Akala ko isa siyang office staff na naligaw. Pero may mali. Nakayapak siya at wala siyang anino. Excuse me po? Tanong ko habang nanginginig ang boses ko.
Hindi siya gumalaw. Tinignan ko ulit. Wala na siya. Kinabahan ako. Napatakbo ako pababa. Habang bumababa ako, pakiramdam ko may sumusunod sa akin sa hagdan. Pagbalik ko sa lounge, sinabi ko kay Adnad, kaibigan kong Pakistani. Namutla siya. Sabi niya, may mga staff na rin daw noon ang tumalon mula sa rooftop. Sinasabing may tumatawag daw sa kanila. Lahat sila naririnig ang boses ng isang babae. Minsan, parang tinitipon ka niya. Parang may mahika. Ilang gabi pagkatapos nun, may cleaner na nawawala. Nahanap siya sa rooftop, nakatayo sa gilid, parang nakikipag-usap sa wala. Nang hilahin siya pababa, parang wala sa sarili. Paulit-ulit lang yung sinasabi niya. "Huwag kang umalis, kasama na kita." Dahil sa insidente, pinasara ang rooftop. Pero isang gabi, habang natutulog ako sa barak sa 3rd floor, nagising ako sa tunog ng PA system. May boses ng babae. "Tulong." Lumabas ako ng kwarto, pero ang hallway ay madilim. Nang tumingin ako sa salamin sa dulo ng hallway, may nakita akong anino ng babae. Mahaba ang buhok, pero pagharap ko, wala naman talaga. Ilang buwan pagkatapos, umuwi ako sa Pilipinas. Hindi ko na kinaya. Sa tuwing naiisip ko ang nangyari sa rooftop, nanlalamig pa rin ang buong katawan ko. Hindi ako sigurado kung multo ba talaga yon o kung may mas malalim pang dahilan. Pero sa Riyadh, sa ilalim ng katahimikan ng gabi, may mga nilalang na hindi mo na dapat istorbohin. Kaya kung OFW ka sa Middle East, lalo na sa mga lumang gusali, huwag kang aakyat mag-isa sa rooftop. Akala ko, tapos na ang lahat nang umuwi ako ng Pilipinas mula Riyadh. 3 buwan na akong nakabalik. Tahimik na ang buhay, kahit papano. Pero ang katawan ko, parang nasa Pilipinas. Tapos ang kaluluwa ko, naiwan pa rin sa rooftop. Pagbalik ko sa bahay namin sa Pampanga, nagsimula ang panaginip. Gabi-gabi, panaginip lang ang inaasahan ko. Pero hindi ito ordinaryo. Paulit-ulit akong nananaginip na nasa rooftop pa rin ako ng gusali sa Riyadh. May babaeng nakaputi, nakayuko, palapit ng palapit. Hanggang sa isang gabi, hindi lang sa panaginip ko siya nakita. Nagising ako na may basang bakas ng paa sa sahig ng kwarto ko, tulad ng nakita ko sa rooftop. Pati unan ko, may amoy disyerto, alikabok, amoy Riyadh. Lumapit ako kay nanay. Pinayuhan akong pumunta sa albularyo. Akala ko mababaw lang. Pero nang makita ako ng matandang albularyo, napaatras siya agad. "Anak, may dinala kang hindi mo alam. Hindi siya taga rito. Hindi siya tao." Pinahiran niya ako ng langis sa noo. Umusok ito. Biglang namatay ang ilaw at may umihip na malamig na hangin sa loob ng bahay. Sa likod ko, parang may huminga. Habang isinasagawa ang bawi espiritu, nagsimulang magsalita ang albularyo na parang sinasaniban. "Ako si Layla. Dati akong kasambahay sa Riyadh. Ginahasa at pinatay ako ng amo ko sa rooftop. Itinapon na ang bangkay ko sa tangke ng tubig. Hindi nila ako nakita. Wala akong lakas noon. Pero ikaw ang tumingin sa akin. Ikaw lang ang nakaramdam. Ikaw lang ang babalikan ko." Nagdesisyon ang albularyo na dalhin ako sa sapa sa bukid. Doon daw dapat putulin ang ugnayan namin. Pinadala niya ang damit ko na ginamit ko sa Riyadh. Sinunog habang may dasal.
Pinatayo niya ako sa gitna ng bilog na asin. Hawak niya ang anting-anting na gawa sa buhangin ng disyerto. Biglang may sumigaw sa hangin. Nagdilim ang paligid. "Vincent!" Boses ng babae. Malapit at parang nasa likod ko. Hindi ko na kinaya. Napaluha ako sa takot. Pero sa huling sandali, tumigil ang hangin. Tila nawala ang bigat sa katawan ko. Sinabi ng albularyo, "Hindi ikaw ang kailangan niya. Gusto lang niyang marinig na hindi siya nakalimutan. At ngayon, malaya na siya." Lumipas ang 1 linggo. Tahimik na ulit ang paligid. Nawala na ang panaginip. Akala ko, tapos na. Hanggang sa makatanggap ako ng liham mula sa Riyadh. Galing sa dati kong katrabaho na si Adnan. Sa loob ng sobre, may litrato, rooftop, at sa gilid nito, may babaeng nakaputi, nakangiti, at may note si Adnan. "Vincent, ang rooftop bukas na ulit, pero sa gabi may naririnig na boses. Alam mo kung ano raw sinasabi?" "Si Vincent lang ang nakausap ko. Siya lang ang tumulong sa akin." Hindi ko nababalikan ang Riyadh. Hindi dahil sa takot, kundi dahil alam kong may mga bagay na hindi natin kailangang maintindihan o balikan pa. May mga tanong na hindi na dapat hanapan ng sagot, at may mga multo na mas pipiliin kong kalimutan kaysa muling pagbigyan. Araw-araw, natutunan kong tumanggap. Hindi lahat ng karanasan ay may closure. At hindi lahat ng naiwan ay kailangan mong balikan. Kaya ngayon, tahimik na akong namumuhay sa bayan namin. Walang rooftop, walang boses, walang multo. At sa tuwing umiihip ang malamig na hangin sa gabi, pumipikit na lang ako at sinasabi sa sarili na tapos na yun. Hindi ko na kailangang balikan. Hindi ko na siya kailangang maalala. Hanggang ngayon, dala ko pa rin ang takot tuwing naaalala ko ang gabing yon sa Kuwait. Pumunta ako ng Kuwait noong 2022. Gaya ng maraming Pilipino, umasa akong makakatulong sa pamilya at makaipon para sa kinabukasan. Naging housekeeper ako sa isang malaking bahay sa Salmiya, malapit sa dagat. Tahimik ang lugar, malayo sa city, at mukhang bagong ayos ang bahay. Maayos naman ang trato ng amo kong babae, pero may isang bahagi ng bahay na laging pinapaalalahanan akong huwag papasukin. Ang huling kwarto sa dulo ng hallway sa 2nd floor. Lagi itong nakalak. Wala raw akong kailangang gawin doon, kaya hindi ko na pinakailaman. Ako nga pala si Jessa, 27 years old, tubong Cavite. 3 buwan na ako sa bahay na yon nang unti-unti akong makaramdam ng kakaiba. Isang madaling araw, mga badlang 2:00, nagising ako sa mga yabag sa 2nd floor. Mabigat, mabagal, parang paika-ika ang lakad. Nauna kong inisip, baka si Madam, pero naalala kong wala sila. Umalis silang mag-asawa papuntang Dubai ng 2 araw. Dahan-dahan akong bumangon at lumabas ng kwarto. Pag-angat ko ng tingin sa itaas, nanindig ang balahibo ko. Bukas ang pinto ng kwartong laging nakalak. Akala ko baka naiwan lang bukas nung huling araw na naglinis si Madam. Pero nung lumapit ako, napansin kong malamig sa paligid. Kahit sobrang init sa labas, walang aircon na bukas, pero parang may nagyayelong hangin sa hallway. Pagsilip ko sa loob ng kwarto, bumungad sa akin ang mga lumang laruan, crib at larawan ng batang babae na nakangiti.
Tapos narinig ko ang iyak ng bata. Parang tumigil ang oras. Parang may nakatingin mula sa sulok ng kwarto. Hindi ko makita ng buo pero may aninong unti-unting lumalapit. Mababa lang ang height niya, parang bata. Paglingon ko sa pintuan, bigla itong sumara ng malakas. Hindi ko na alam kung paano ako nakatakbo pababa. Sumiksik ako sa ilalim ng lamesa sa kusina at doon ako naghintay hanggang mag-umaga. Kinabukasan, dumating si Ate Lorna, isang kasambahay na taga ron din pero sa kabilang bahay naka-assign. Sinabi ko sa kanya ang nangyari. Napabuntong hininga siya at napailing. Hindi ka dapat pumasok doon, Jessa. Yung kwarto na yon, dati sa anak ni Madam. Nahulog siya sa hagdan. Wala na siyang buhay nang dinala sa ospital. Simula noon, kahit sinong kasambahay na naiwan sa bahay, lagi raw may naririnig. Iyakan, tawa, yung iba, kinakalabit habang natutulog. Lumipat ako ng employer makalipas ang 1 buwan. Hindi ko na kinaya ang tensyon sa bahay na yon. Pero habang buhay kong dadalhin ang alaala ng gabing yon. Hanggang ngayon, tuwing nakakakita ako ng crib o nakakarinig ng iyak ng bata sa malayo, napapalingon ako. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Hindi lahat ng kwarto sa rooftop ay para sa mga tauhan. Minsan, may mga nakatira roon bago ka pa dumating. Ako si Mario, 34, tubong Iloilo. Isa akong maintenance staff sa isang lumang gusali sa Kuwait City. Pinapasok ako ng isang Arabong may-ari ng 5-story commercial building. May mga opisina, clinics at apartment sa itaas. Maayos ang sweldo at libre ang tirahan ko sa rooftop. Sa una, ayos lang ang lahat. Tahimik, medyo mainit lang sa gabi pero carry na. May sariling CR, maliit na kusina, at sa isang kwarto, doon ako natutulog gabi-gabi. Nag-iisa. Pero pagkalipas ng 2 linggo, may mga bagay nang hindi maipaliwanag na nangyayari. Una ko napansin, parating nawawala ang sapatos ko tuwing madaling araw kapag gigising ako para pumasok ng maaga. Isa lang ang naandoon. Tapos, pagbalik ko sa gabi, andun na ulit. Akala ko kung sino lang ang nagbibiro. Pero dumating ang gabing di ko makakalimutan. 12:00 na siguro nun, nakahiga ako nang may marinig akong parang kaluskos sa labas ng bintana. Akala ko pusa lang. Pero sunod-sunod na katok sa salamin ang narinig ko. Takot na takot ako dahil wala namang bintana sa gilid ng kama ko. Pader lang yun. Tumayo ako at sinilip ko ang pinto. Nang binuksan ko, malamig ang simoy ng hangin. Masyadong malamig para sa isang rooftop sa Kuwait. Sa sulok ng kwarto ko, may nakaupo, isang babae, nakaputing abaya. Mahaba ang buhok at nakatungo ang ulo. Hindi siya gumagalaw, hindi rin siya nagsasalita, pero ramdam ko ang bigat ng presensya niya. Parang sinasakal ako ng hangin. Bumalikwas ako palabas, tumakbo ko pababa kahit nakapambahay lang. Pumunta ako sa 2nd floor kung saan naroon ang security office. Malaking pasalamat ko at gising si Ate Minda, isang Pinay din na naroon naka-assign bilang cleaner. Nang sinabi ko sa kanya ang nakita ko, napatingin lang siya sa akin ng seryoso. Mario, hindi mo alam, bago ka dumating, may isang Pinay na janitor na roon din nakatira sa rooftop. Namatay siya roon, na-stroke, natagpuan na lang kinabukasan, nakabulagta sa sulok ng kwarto. May suot siyang puting duster. Napalunok ako. Hindi ko na sinabi kung anong itsura ng babaeng nakita ko. Kasi pareho sa sinabi niya. Simula noon, tuwing gabi, hindi na ako natutulog sa rooftop. Pansamantala akong tumira sa maliit na storage room sa 3rd floor.
Di man komportable, mas panatag ang loob ko. Sa huling linggo ko bago umuwi ng Pilipinas, sinubukan kong bumalik at linisin ang rooftop. Pagbukas ko ng pinto, may sulat sa mesa na hindi ko alam kung sino ang nagsulat. Wala akong kasalanan. Ako lang ay naiwan. Minsan, hindi tayo ang unang dumating at hindi rin tayo ang huling aalis. Pero may mga kaluluwang ayaw pa rin bumitaw. At kung ikaw ang bagong salta, ikaw ang makakakita. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po.